Magandang tanghali po sa ating lahat. Tayo po'y magsitayo at ating dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihanawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
maraming pagsubok, pero ang 2020 ang magtuturo sa atin para mas maging matatag at mas maging malalim ang pagkikipag-ugnayan natin sa Diyos. Bagamat medyo may kulang sa pagdiriwang natin, yung iba po nawalan ng mahal sa buhay, pero ang isang katotohanan, kahit masira ang bahay, kahit mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng mahal sa buhay, isisilang at isisilang ang poong Jesus Nazareno kahit anong kalagayan. Tuloy ang buhay. At ito po yung magbibigay sa atin ng pag-asa. Ang Diyos, hindi lang salita. Siya ay nagkatawang tao. Ang Diyos, hindi lang puro salita. Hindi lang puro pangako. Tutuparin niya yan. Nandito po kami ngayon sa Smoky Mountain para mag-distribute po ng ayuda at relief gift giving. At pakain sa mga bata. Yan, may pakain, Jollibee. Salamat sa Angel of Hope USA sa pag-sponsor. Salamat po. Pero yung sitwasyon niya, sitwasyon din ng marami sa atin. Kaya wag mong iisipin, hindi ka naiintindihan ng Diyos. Itong pandemyang ito talagang dadalhin tayo sa Kanya. Ang mundo, ang pamamaraan ng buhay natin, nailayo tayo nito sa Diyos. Pero dahil dito din sa pandemyang ito, sa paggunita natin ng kapanganakan ni Kristo, muli niya tayong kinukuha, muli niya tayong ibinabalik at ibabalik dito. Magsitayo po ang lahat. Halina, Kristiyano, at buong ligaw.
sambahin siya ang Panginoon. Kasama ng lahat ng inyong mga panalangin, ang misang ito'y naalay natin para sa lahat ng nagpadala ng kanilang misa pasasalamat, para sa kanilang mga natatanging intensyon at mga mahal sa buhay na yumao. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong tayo ay nasa panahon ng Kapaskuhan, ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ng banal na mag-anak nina Jose, Maria at Jesus. Hudyat ito na hindi lamang pinili ng Diyos maging isang tao, bagkus pinili niyang makiisa at mapabilang sa isang pamilya. Bagamat napakapayak ng unang Pasko, sinasalamin nito ang kapayakan ng mga karakter nito. Simpleng pamumuhay, ngunit puspos ng pagmamahalan at pananalig sa Diyos. Idalangin natin sa misang ito lahat ng pamilya sa buong mundo, kasama na ang mga sarili nating pamilya. Masalamin nawa sa kanilang pamumuhay ang halimbawa ng banal na mag-anak ng Nazaret. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa
tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang mga amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. At huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumahinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na atikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapalanawan ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya dapat maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ang itanim ninyo mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Nang maisagawa na nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Bagamat maulan, bagamat malamig, natutuwa ang Diyos dahil nandito kayong lahat at punong-puno tayo sa ating simbahan. Nakita niyo po ba ang mahal na Senyor sa labas? Bago pa lang kayo pumasok, binabati na kayo.
At para naman sa mga nandyan sa labas, andyan ang mahal na Senyor, bumabati sa inyo. Hindi man kayo makapasok dito sa loob, nandyan siya para inyong masilayan. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento ay tungkol sa isang magulang, nanay at tatay na namomroblema sa kanilang anak. Meron po ba ditong magulang na namomroblema sa kanilang anak? Taas nga yung kamay. Kung may problema ka sa iyong anak, para sa iyo ito. Pakinggan mo. Baka kapulutan ng kwento, ang aral ang kwentong ito. Itong mag-asawang ito, ang problema nila sa kanilang anak ay dati malapit sa kanila. Pero bakit habang lumalaki, napapalayo? May mga panahon na mas mahaba ang oras na iginugugol sa labas ng bahay kaysa sa loob. May mga bagay na at kinikilos ang kanilang anak na hindi na nila alam at hindi na nila kilala. Dahil mas mahaba ang panahon sa labas, mas parang kilala sila ng kanilang kaibigan kaysa ng sarili nilang mga magulang. May mga panahon na hindi sumasabay sa pagkain at hindi tumutulong sa gawaing bahay. Kapag nasa bahay naman, parang walang nakikita. Daan-daanan lang ang magulang. Parang walang magulang na nandoon. Laging nakakulong naman sa kwarto. May mga panahon din na hindi na nakikinig at sumusuway sa mga paggabay ang kanilang anak. Kaya isang araw, sabi ng ina, kausapin mo nga yung anak mo. Sabi niya sa kanyang asawa, hindi pwedeng laging ganito. Hindi pwedeng tatagal ng malayo ang loob ng anak mo sa atin. Kaya't isang araw, tinawag ng ama ang kanyang anak. At padabog itong lumapit. Niyaya niya ang kanyang anak na magpalipad ng saranggola. Uso pa ba yun? Ngayon, uso gadget. Pag wala kang gadget na ibibigay, hindi lalapit sa iyo ang bata. Ganyan. Kaya kahit mabigat sa damdamin ng anak, dahil mapilit ang ama, sumama ito at sumunod. Sabi ng ama, habang inaayos ang pisi ng saranggola, naalala mo nun, anak, madalas tayong magpalipad ng saranggola, sabay abot ng pisi sa kanyang anak. Hawak-hawak ng ama ang saranggola. Ihinagis ito at nilipad ng hangin. Nagpalipad ang anak ng saranggola. Habang lumalakas ang ihip ng hangin, pataas ng pataas ang lipad ng saranggola. Tinanong ng ama ang anak, anak, kung puputulin ko ang pisi, ano sa tingin mong mangyayari? Sabi ng anak, edi, mas makakalipad ng mataas ang saranggola. Kaya, kumuha ng gunting ang ama at pinutol ang pisi. Totoo nga, mas nakalipad ang saranggola. Mas nakalayo ang saranggola. Ngunit, nang wala ng hangin, nang tumigil na ang ihip ng hangin, bumagsak ang saranggola. Lumapit ang ama sa anak at sinabi, anak, sadyang may mga bagay ang hindi natin pwedeng putulin. Kahit akala natin mas makakalipad ito ng mataas. Kahit akala natin mas makakalayo ito at mas magiging malaya ito. Dahil pag nawala na ang lahat,
ang tanging tali lang ang magbabalik sa atin sa tunay na nagmamay-ari sa atin. At ito ang tutulong sa atin para makalipad muli. Kaya anak, huwag mong puputulin yung tali natin. Mga kapatid, ito po ang tinuturo sa atin ng ating pagdiriwang ngayon, ang kapistahan ng banal na mag-anak. Narinig natin sa unang pagbasa, tinuturuan tayo ni Propeta Sirach kung paano magkaroon ng maayos na pagsasamahan. Si Propeta Sirach, sinasabi sa atin na dapat sinusunod ang mga magulang. Sabi niya, ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad na ng kanyang kasalanan. Kung tayong mga anak ay marunong gumalang sa ating mga ama, isa ng pagbayad ng ating kasalanan sa Diyos. At sabi naman ni Propeta Sirach, ang nagpaparangal sa kanyang ina ay parang nag-iimpok ng kayamanan. Yun palang pagsunod sa magulang ay pagbabayad ng ating kasalanan. Yung paggalang sa ating mga magulang, ito pala ang magbibigay sa atin ng yaman. Maring hindi ngayon, pero sa kabilang buhay, aanihin natin ang yamang ito. Ang sarap pakinggan, para sa magulang. Pero, mga magulang, hindi lang po ito tungkol sa inyong mga anak, kundi tungkol din to sa inyo. Kung kayo ay gagalangin at susundin ng inyong mga anak, siguraduhin nakagalang-galang tayo. Siguraduhin nakasunod-sunod kayo. Kaya dapat ang itinuturo at ibinibigay ninyo ay mga bagay na magpapabuti sa inyong mga anak. Merong mga magulang, 30 anyos na ang kanilang anak, sila pa rin ang gustong masunod, no? May ganyang magulang. May mga magulang, nasa hustong gulang na ang kanilang anak, sila pa rin ang nagkokontrol sa buhay. Kung ganun, hindi na dapat. Gabay na lang at suporta. Pero kung minor de edad, dyan mo turuan, dyan mo subaybayan, dyan mo tutukan. Pero kung nasa hustong isip na, dapat suporta, dapat paggabay na lang. Kaya naman, sa ating ebanghelyo, may ipinapakita si Jesus na mas magandang paraan para mapabanal ang pamilya. Narinig natin ang kwento kung saan dinala ni Maria at Jose ang kanilang anak na si Jesus sa Jerusalem at doon iniharap sa Panginoon. Ang isang mag-anak nagiging banal kapag ito ay nakasentro at nakatali sa Panginoon. Walang perpektong pamilya. Walang kayang mapanatiling mabuting pamilya. Pero kung tayo ay nakaangkla sa Panginoon, kung tayo ay nakasentro at nakatali sa Panginoon, walang dahilan para hindi tayo maging banal. Alam niyo po, nakakalungkot dahil nitong Pasko, mayroong isang ama ang nagtali ng kanyang mga anak at ibinigti. Nabalitaan niyo ba yon? Pinatay yung sariling mga anak dahil nawawala ng pag-asa at hindi alam kung paano bubuhayin
ang ina nagpakamatay. Nakakalungkot na kwento. Sana hindi humantong sa ganito kung nakatali lang tayo sa Diyos. Kung tayo ay para sa Diyos, walang dahilan para mawalan ng pag-asa. Kaya magulong pamilya, dapat ang tanggalin at putulin na tali ay yung taling nakamamatay. Yun yung pagbubunganga. Yung gusto lagi masunod. Yung pagkontrol, yan dapat ang pinuputol na tali. At yung taling nagbibigay buhay at nagpapanatili at nag-uugnay, yan dapat ang hinihigpitan. Ano yung tali na yon? Ang pagmamahalan, pag-uunawaan, paggabay at suporta, pagbigay ng pag-asa sa isa't isa. Ito yung tali na dapat hinihigpitan natin ang kapit sa Diyos. Talaga namang hindi natin kaya kung sa paraan lang natin. Mga magulang, alam ko po, mahirap ang maging magulang. Lalo na sa panahon ngayon na marami ang hindi natin nalalaman kung paano nagagawa ng mga kabataan. Ang hirap, pero kung pananatilihin natin ang higpit ng tali natin sa Diyos, kasama ng mga anak natin, walang dahilan para sila ay mawalay. Ang kwento natin ay tungkol sa pisi na nag-uugnay. Kung mayroon tayong pising hihigpitan ang tali, ito ay ang pisi natin sa Diyos. At kung mayroon tayong puputulin, ito dapat ang mga taling nakakasakal. Ito dapat yung taling nakamamatay ng pagsasama ng pamilya. Kung siguro, sa Diyos lang natin itatali ang ating mga pamilya, hindi tayo babagsak. O kahit bumagsak man, meron pa ring ugnayan at meron pa ring paraan para tayo ay muling lumipad. Dahil kailanman ang pisi na nakatali sa Diyos, lagi tayong may kaugnayan. Hindi pwedeng walang pag-asa pagdating sa Diyos. Kaya ito lang dapat ang ititira natin sa ating mga sarili. Para sa mga pamilyang umiiksi na ang pisi, para sa mga pamilyang gustong kumawala, para sa mga pamilyang hinaharap ang maraming problema, huwag putulin ang tali sa bawat isa. Kung hindi naman kaya, itira ang tali at pisi natin sa Diyos. Dahil ito ang magbubuklod at magbibigay sa atin ng bagong pag-asa hanggang sa tayo ay muling makalipad. Amen. Magsitayo po ang lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo sa Kanyang anak upang tayo'y iligtas. Taglay ang pusong nagpapasalamat, ating itugon sa bawat panalangin. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Para sa simbahang Katolika, maipagpatuloy nawa nila ang pagtatanggol sa kasagraduhan ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Para sa bumubuo ng ating pamahalaan, lumikha nawa sila ng mga programa na naglalayong pahalagahan at protektahan ang bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Para sa mga Kristiyanong pamilyang Pilipino, panatilihin nawa nila ang pagmamahalan at pag-uunawaan na hindi matitibag ng anumang pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Para sa ating mga mahal sa buhay na pumanaw na, makamtanawa nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang mga pamilyang nawawalan ng pag-asa, ang mga pamilyang gustong sumuko na, at ang mga pamilyang namomroblema. Ganon din, ipanalangin natin ang kanya-kanya nating sariling pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, maging banal na pag-aalay nawa ang aming buhay tulad ng banal na pamilya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami, tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, ng buhay na iyong bigay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel
na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hiniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ilang Pasko na ba ang nagdaan? Kay rami na ng iyong natanggap. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal dalisain mo upang maging katulad ng sayo. Palamuti mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Mayroon pang isang sabsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso
sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Palamutit mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon pang isang sabsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Upang maging katulad ng sayo. Paalala, pakihanda ang contract tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganun, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa piging na banal ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas para sa mga pamilya. O Panginoong Diyos, kasihan ng iyong mga biyaya ang mga mag-anak na naririto at natitipon sa iyong mahal na harapan. Ingatan mo at ipagtanggol ang mga mag-anak upang sa bisa ng iyong paglingap, ang mga magkakasambahay ay magtamo ng kapayapaan at katiwasayan. Naway matularan nila ang mga halimbawa ng banal na mag-anak sa Nazaret, sina Jesus, Maria at Jose,
naway pagpalain silang lagi at puspusin ang iyong biyaya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isinang, may 3 haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumikaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumikaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.